Dahil sa masakit na pagkatalo ng SMB sa Hinebra at sunod-sunod na pagkatalo nila ay nainis na si boss at nagpapalit na ng mga players agad. Kawawang Northport, mauubos ng kanilang biyaya. Alam nyo ba na si Coach Leo Austria mismo yung nagre-report kay Boss Al kung sino ang kukunin at sino ang mga papalitan? Yung tipo na kapag may gusto ay agad na kukunin para sa kapakanan nila. Ibig sabihin, wala na silang pake dun sa team na pinagkukuhanan nila. Ganun kasaklap. Contrary sa unang balita, PBA legend Victor Pablo may patama sa PBA ng constant trading ng mga big teams at hindi pantay na distribusyon ng mga players ang siyang nakapagpahina sa PBA ngayon at tama naman ang sinabi niya. Tara, talon tayo sa video. Bago ang lahat, shoutout nga pala kay Sir Dasmariñas, kay JGC Boom at sa iba pang mabilis na nakapanood ng mga videos natin. Sana all! Para masaya, may 4 na players po ang kukunin na raw agad ng SMB ngayon. As in ngayon na. Diba sinabi ko naman sa inyo na dahil si Coach Leo Austria nang umupo, meaning mag-iiba na rin ang mga players at alam na raw ni Boss Alto. Matapos i-report ni Coach, kinausap naman agad yung mga players na to. Sino-sino sila? Una, si Evanelli. Kung di kayo pamilyar sa kanya, siya yung may makintab na buhok na may bigote. Payat lang yan pero napaka-shooter kasi ang batang to tanging shooting yung specialty. Kaya maganda kung ibabalanse siya dun sa mga magaling mag-setup ng plays beyond the arc. Sa palagay ko, mukhang magiging maayos naman siya sa SMB. Pangalawa, hulaan nyo. Si Gio Halalon. Tatawa pa rin pala si Gio kasi makakabalik siya sa SMC Corp. Naisip ng SMB na yung pure-blooded naman na Pinoy yung guard na kunin nila kasi halos fill-am yung guards. At si Gio subok na yan. Actually, magaling yan gumawa ng sarili ang play at go-to guy din kapag naiipit na. Para sa akin, good choice si Gio Halalon. Pangatlo, William Navarro. Siya yung PF na fearless sa ilalim kahit medyo slim type pero kapag nag-drive na, pumapasok talaga under the rim. Kahit gaano pa kalaki ang bantay, di talaga siya takot kaya nakapagpasabit ng foul. Simple gumalaw, medyo old school pero epektibo. Medyo injury prone lang to pero kapag nakapaglaro, hindi mo talaga pagsisisihan. Kasi yung shooting, hindi din mapag-iiwanan ang PF na to. Panghuli, si Cade Flores. Siya yung pang-hustle ang pace kaya hindi ko masasabi kung babagay to sa SMB. Si Flores, sobrang athletic, parang walang kapaguran. Ang galing din magtawid ng bola at specialty niyang depensa. Maliksi, malikot, mabilis. Para siyang si Gio Halalo nung nasa Magnolia pa. So ngayon, kompleto na natin yung 4 na kukunin. Ang mga ipapalit naman sa kanila, Chris Ross, Jeron Teng, Mo Tautua at si Simon Enciso or Chris Rosales. Kung sa 4x4, lugi talaga ang Northport. Mas bigatin maglaro yung 4 na kukunin nila kaysa sa 4 na ipapalit. Alam kong alam nyo yan, syempre may patas na trades pa ba ang PBA ngayon? Ewan ko na lang. Yung SMB, ang gagaling naman ng line-up pero ang system predictable na masyado. Kahit nga siguro taga MPBL, alam na yung system nila. Hindi nga nila kayang manalo sa EASL. Pero anyway, anong masasabi nyo sa galawang SMB ngayon? Dahil napapadalas na talaga ang mga ganyang trade sa PBA, nagkomento ng isa sa mga PBA legends na si Victor Pablo. So naalala ko, siya yung star player ng Swift, diba? Hindi ko nga alam kung naabutan nyo pa yan. 10 years old pa yata ako sa kapanahunan niya. Sinabi po ni Victor Pablo na simula nung inaprubahan na yung mga big trade sa PBA, doon nagsimulang huminang fanbase. At parang nagsasawa na rin ng mga tao dahil paulit-ulit lang mga nananalo. Alam nyo kung i-deep dive natin ang issue na yan, sobrang dami ng mga dapat itakil. Galing sa mga kamalian ng commissioner, patungo sa mga governors, pababa sa mga PBA rules, pababa sa mga PBA team owners na nagbebenta ng mga players na pumapayag na maging factory at pampahinog lamang. At isa lang masasabi ko, mareresolba lang issue na yan kung puputi ng uwak ni Mang Kipweng. Alam ko naman na alam niyo ang ibig kong sabihin kasi hindi na bago sa atin yan. Si Vic Pablo parang hindi na nakatiis kasi sila, nanonood sila dati ng PBA nung nagretiro na. Sila ngayon nawala na ng gana. Tsaka yung mga big teams dyan sa PBA, walang pakiyan kung ano magiging estado ng farm teams. Ang importante, makuha nilang gusto nila. Ito ay hindi naman isang panunumbat pero kasi ito yung nakikita natin. Pero dahil nanonood pa rin tayo, di buhay pa sila. Kung gusto natin na manumbalik sa dati ang PBA, wag nang mag-aproba ng trades. At dapat may patakaran sila na pagpantayin yung distribution ng mga star players. Kahit yan lang muna. Kaso dahil sa free agency rule, malabo na yan.